So yan, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster. Another tutorial tayo ulit, ano? Motor control, stop start, no? Gagawin natin na yung pinaka madaling tutorial o mas maintindihan nyo yung stop start. Paano ba siya gumagana at paano ba itong wiringan? At ano ba yung mga dapat tandaan? No, nga pala mga kamaster, itong motor control ay kailangan matutunan ng mga kasamahan nating electrician dyan na matagal na sa serbisyo o yung baguhan pa lamang. Bakit? Kasi baga ito na yung next level ng pagiging electrician nyo. Kumbaga kung kayo ay nagsimula sa residential, sa mga ilaw, power supply, breaker, so upgrade tayo, no? Itong motor control ay madalas sa industrial company. Ito rin yung pwede ka nang tawagin industrial electrician, no? More on motor control at power supply at saka fire alarm yung trabaho ng isang industrial electrician. Ako nga po pala isang industrial electrician for 5 years. Yan, 5 years in experience. So, yon, kung may mga katanungan kayo sa electrical o sa mga nauna kong video, pwede nyo i-comment dito, no? I-comment dito sa video na to para mabalikan natin o maituro ko sa inyo yung mga gusto nyo matutunan sa electrical. So, start na tayo. Bali, stop start, gagamit tayo ng surface mounted switch. Yan, surface mounted switch po ang tawag dito. So, ito yung gagamitin natin muna sa stop start para maintindihan nyo yung ating wiring, no? Bago ko gawin yung tunay na stop start. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo si magnetic contactor. Bali, si magnetic contactor po ay ang kanyang main principles o yung pinakatrabaho niya sa system, sa circuit o sa panel. Pag nakakita kayo nito, ang main purpose po nito ay to control the circuit or the motor load o induction motor o ano pa man yung load na yan o ano pa man yung kailangan i-control. So yun po yung pinaka main principles niya. Hindi po siya nagtitrip. Pwede natin hindi siya safety devices na ginagamit natin para protektahan yung ating circuit tulad sa overcurrent, overloading. So hindi po siya yung device na yun. Hindi po siya katulad ng breaker, ng thermal overload relay, phasing relay, mga ganyan, no? Yung mga nagtitrip na devices. So hindi po siya nagtitrip, no? So pwede siyang gamitin ng walang overload, pwede rin naman gamitin na may overload. So depende sa budget o sa paggagamitan ninyo. So si magnetic contactor po ay nahahati sa dalawang circuit, no? Yan po ay ang control circuit. Diyan po papasok sa A1 at sa A2. Ito yung isang circuit na ng magnetic contactor. Ito po ang coil, supply po ng coil yan. Yung A1 at A2. So kahit magkabali-baligtad man yan, as long as AC po yung ating supply, AC yung kanyang kailangan at hindi po DC. So magkakaroon lamang ito ng polarity once na direct current po ang ating supply. So as long na alternating current po yung gamit natin, kahit magkabali-baligtad po yung A1 at A2, pwede po, no? Kasama po sa kanyang isang circuit na ang control circuit ay itong mga auxiliary contact. Yung normally open at normally close, no? Yung NO, ang ibig sabihin po niyan ay normally open, normally close, no? Itong NC naman ay normally close. So yung nasa ilalim, yan po ang normally open at yung nasa ibabaw naman, yan po ang tinatawag nating normally close. So mamaya ay papaliwanag kung paano ba yan gamitin o para saan ba yan. So yung pangalawang circuit naman natin, tinatawag na power circuit. Diyan na po papasok tong L1, L2, L3 at T1, T2, T3 o mas kilala dito na 3-phase supply. Ibang tagging po ng 3-phase supply ay RST, no? Sa mga nasa poste, RST po ang madalas na tagging niyan. So dito po yan nilalagay, no? Dito po ang line side, itong malalaking tornilyo na to sa line 1, line 2, line 3. Ito po ang line side
At ito naman po ang load side, yung T1, T2, T3, no? Dito po yung motor, o kaya naman TOR, o thermal overload relay, kung lalagyan nyo siya. Dito siya nilalagay. So, yan lamang po si magnetic contactor. Yan. Kung may kayong katanungan, pwede nyo i-comment yan o mag-research na lang kayo sa Google. So, ulitin ko lang, ang main principles po ng magnetic contactor is to control the circuit or the load induction motor. So, yun lamang po ang kanyang main principles pagdating sa actual. So, yan. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano siya paganahin. No? Gamit tayo nito. So, yan. Una, itong line 2. Ito, cord, dalawang cord yan. So, yan, line 1, line 2. Ito, itong line 2, irerekta ko na agad dito sa A2. Yan. Kung meron po kayong 3-phase supply, pwede nyo pong kumuha dito yan. Ito, dito. Pwede po kayong kumuha ng supply dito. Papunta rito. Papunta dito. Yan, jumper. To L3 to A2. Yan, jumper lang. No? Etong A1 din, ito naman yung papunta sa switch. No? Bali, punta muna dito. Dito muna yan, sa switch. Surface mounted switch. So, tutorial muna tayo ngayon at hindi na natin na gagandahan yung pag-terminate natin. Mahalaga ay may turo natin yung function, no? Sa mabilis na paraan o mas meron kasi iba na nahihirapan sa motor control. Sa stop start, gulong-gulo sila. So, walang bakit. So, nagulang din naman una, pero nung siguro depende sa nagtuturo, no? Pero nung pinaliwanag sa akin to, kung paano ba siya o yung dalawang circuit na yung sinabi sa akin yun, so nag-gets ko agad, no? Yung motor control. Sa forward reverse, by delta, pares lang po ng stop start yan, so pinagkaiba. So, ayun, ang ulit. So, ayan natin to. Okay. Bali, mag-duty tayo ngayon guys. Bike time. Pero gawin tayo ng video kasi yun, nakita ko na sa YouTube madami tuturo ng motor control. So, dahil lang natin sa sarili nating paraan, no? Maraming nag-tutorial dyan, pero bahala na kayong hanap kung ano yung mas maiintindihan nyo. Mas magandang maraming pagpipilian kaysa wala. So, depende naman sa way na pagtuturo eh. So, marami na rin akong tinuruan ng motor control, lalo na yung mga dati kong kasamahan sa electrical. So, basic lang yung alam nila dati. Ilaw, power supply. So, hanggang dumating sa point na nakasama ko sila sa trabaho. So, sinishare ko yung knowledge ko sa mga nagiging kasama ko sa trabaho. Ako nga pala ay nagkatrabaho sa isang private company dito sa PESA Cavite. So, 5 years na po akong industrial electrician. So, nag-take ako ng electrical sa Capsumain. Pero, hindi ko natapos. Kaya nag-take ako sa TESDA. So, yan, yung line 1 natin na dumaan sa switch. Yung lumabas, ilalagay na po natin sa A1. So, yan. Yan na po yun. So, tingnan natin kung paano natin paganahin si magnetic contactor. So, yun. Nag-capso main ako. Tapos, nag-take ako na NC2 sa TESDA Rosario. So, basic lang din yung tinuturo doon. Ilaw, breaker, computation ng breaker, wirings. So, yun yung mga tinuturo doon. So, walang motor control. So, natutunan ko yung motor control sa trabaho na. No, sa mga katrabaho ko na. So, ganun din yung ginagawa ko ngayon. Bali, sinishare ko na lang din yung knowledge na natutunan ko sa iba. No, tinuturo ko rin sa mga tulad ko naging baguhan. So, energize na natin yung magnetic contactor. So, yun. Sa mga gumagawa nito, mas mainam na sanay ka na o alam mo na yung gagawin mo. No? Hindi ko siya ina-advise na ganito. Kasi mabilis ang tutorial lang tayo ng stop start. So, ganito muna ang gagawin natin, ano? Maipakita ko lang sa inyo yung function ng magnetic contactor. So, yan. Saksak natin. So, yan. Nag-start na agad siya. Nakita yung lagitik. Off natin. Yun. Off. So yun, hindi ko mabitawan to. So yan. Ito na po yung stop start natin.
Yan na po yung tinatawag na stop start sa motor control, no? Pero pinakita ko muna sa inyo gamit ay surface mounted switch. So yan, off. Ay start, stop, start, stop, start, stop, start, stop, start, stop. So ganun lang po ka-basic gumawa ng stop start. Ganun lang po ang function ng magnetic contactor. So sa standard, no, ito pong switch na gamit natin ay pang tutorial lamang para maintindihan nyo lamang kung paano ba nagpa-function si magnetic contactor sa stop start. So dapat ang gagamit natin sa actual o standard itong tinatawag nating momentary push button. So tawag dito ay momentary push button. Ang green ay start at ang red ay stop. So ito po yung standard na color coding niya po. Ano po? Hindi pwede mag-iba-iba ng kulay. So yan, mga master, pasensya na, nakat yung video kasi biglang may pumasok sa ating opisina eh. So bigla akong tinago yung cellphone natin. So mabalik tayo sa ating tutorial. Ano? Ito na yung standard color coding ng ginagamit sa stop start. So yung idle po ay yung para sa power supply, white po ang ginagamit na indicator light doon. Sa stop start, green tsaka red po, no? So yon, ipaliwanag ko sa inyo yung momentary switch o push button. Pag green, automatic po ito ay normally open. So meron kasing single contact lamang ito nito ng momentary push button. So ito pong nasa akin ay dual contact, normally open at normally close. So yung nabibiling mas mura, ito kasi medyo mahal to eh. Yung nabibiling mura na tig 150 o kaya 50 pesos meron din, ay single contact lamang. Automatic pag kulay green ay normally open at pag pula naman ay normally close. So kung gusto niyo testerin to, yung normally open, yan po ay pag tinester mo, nilagay mo sa continuity, walang tunog. So ilapit ko. Yan, kung makita nyo, common at normally open. So dito yung magagaling yung kuryenteng line 1 at paglabas niyan ay sa normally open na. So yan po yung itsura niyan. Yan po yung common at normally open. Walang continuity pag tinester, nilagay mo sa buzzer. Pag naman itong normally close, yung common at normally close na sign na yan dito sa bandang dulo. Pag tinester mo yan, so may continuity yan o magbabuzzer yung tester mo pag nakaset sa continuity mo, tester. So yun po pinagkaiba niyan, dalawang yan. So ngayon, no, wiring yan natin yan, no? Simula tayo dito muna. So pagaling ko to isa switch yung isang wire na to. Gusto naman sa power reverse time, marunong sa motor control na gusto nyo mapalawak pa yung kanilang kalaman dito sa motor control. I-comment nyo lang po kung anong gusto nyo yung matutunan at gagawin natin ng tutorial yan. So si line 1 po ay nilagay ko sa normally close o sa red push button. Yan, nilagay ko sa common. So yan. So yan, nilagay ko na po. At kuha tayo na isa pang, ito pwede natin gamitin itong wire na to. So yan, bali dalawang ganito kukunin natin, isang mahaba kasi meron tayong tinatawag na holding contact. Siya yung nag-hold ng contact para mag-energize si magnetic contactor. Bali papaliwanag ko rin naman yan while on tutorial tayo, ongoing yung ating wiring. So isa-isa kong may papaliwanag yan. So ito papunta sa normally close, no? Yan, ipit lang natin yan. Tapos itong isang wire na to, ibubol natin dito sa isa pa. Ito yung tinatawag nating
holding contact. Papunta naman dito sa kulay green. Common ng kulay green. So, yan. Ilalagay mo lang yan dyan. So, wala na pala ako sa video. Sorry guys. So, yan. Yan na po magiging itsura niyan. Tapos, ito naman inilagay natin. Kung ito, kapartner ng galing sa pula, ilalagay naman po natin sa magnetic contactor. Normally open naman ng magnetic contactor. Sa magnetic contactor, testerin nyo lang din kung ano yung normally open, normally close. Pero most of the time naman, yung nasa ilalim lagi yung normally open. Parang standard na yata yun eh. Kasi sa iba ganun din. So, ito naman ay papunta sa mamaya natin ito ilalagay. Itong mahabang wire na to, kita ba guys? So yun, mag-iipit din tayo ng isa pa. Yan. The jumper tayo. Pero ito muna, ilagay natin sa normally open natin. Yun. Ay, sorry. Kung mapapansin nyo, no guys, yung nagkabaliktaran kasi ng normally open yan eh. So yung kabilang side ng normally open, doon natin ilalagay yung kulay green. Ito namang ginumper natin, ilalagay natin sa A1. Sana nasusundan yung aking tutorial. Di bale kung di nyo masyadong maintindihan tong video na to, i-comment nyo lang yan para ipaliwanag ko yung hindi nyo naintindihan dyan. So ganyan lamang po ang stop start natin, connection. So yan, ayan. Tapos susundan ko to ng drawing para mas maintindihan ninyo. So isaksak na natin. Saksak na natin. So medyo delikado talaga yan, pero yun nga, sabi ko nga kung sanay naman kayo eh. So yan, start natin. Ayaw. Napahiya tayo dun. Try natin. Yun. Yun, lumakitik na no. Start. Pinutin ko tong stop. Yun, lumitaw siya. So, ganyan lamang po ka-basic si stop start. Gawan ko to ng part 2. Stop start with magnetic contactor naman, no? Yan. So, ganyan lamang po si stop start. So, yun. Start, stop, start, stop, start, stop. Stop. Start, stop, start, stop. So, ganyan lamang po ang mag-wiring ng stop start. So, susundan natin ang drawing yan para mas maintindihan ninyo. Ito mga tayo dyan. So, yan po yung actual nating diagram. So, check ko lang. So, yan. Yan po yung actual nating diagram. Ito po yung tinatawag nating holding contact. Yan, normally open. Yan.
Yan po yung holding contact. Si line 2 po, dumiretso na kay A2. Si line 1 naman, pumunta kay normally close o yung red button. Paglabas po, pumunta naman kay normally open. Nag-jumper papunta kay normally open. Tapos naglagay pa tayo ng isang wire. Yung isang wire na yon ay papunta sa normally open ng magnetic contactor. Tapos si A2, si normally open, ito po yan, no? Ito yung wire na yan, yung tatlong wire na yan, ito po yan, no? Ito po yan, tatlong wire yan, papunta yan lahat kay A1, no? Holding contact, ito po. Pag wala nito, ang magiging function po ng inyong stop start ay jog lamang. So ganito yan. So yun. Nakita nyo kahit di ko siya kahit di ko siya i-start, yun, hindi nag-hold yung magnetic contactor natin. Jog lamang siya. So ibig sabihin walang holding contact. So yun, hanggang dito na lang pong ating video tutorial. Kung meron kayong hindi naintindihan, comment down below lamang po yan, no? So abangan nyo yung part 2 natin with magnetic contactor naman. So yun, hanggang dito na lamang. Thank you guys.